itatagay na prime commodities, mga pangunahing bilihin na mas stressful. Nag-uusapan namin dito ni Dr. Glenn Soriano na sabi niya mas ito kaysa doon sa pandemic. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, partner Orly. Good morning sa lahat naman na nakikinig dito, DWIC, at lahat ng nanonood dito sa ating worldwide na live streaming. Ito, marami nga tayo yung critical topics pag-usapan nga natin yung fuel shortage, yung mga TV. Pero mga opinion ko, hindi opinion ito ng marami, pero sa akin mas delikado talaga itong fuel crisis natin. Mm-hmm. Kasi kung tutuusin mo yung virus, pwede mong taguan yan Kukulong ka lang sa kwarto. Hindi ka aabutan kung hindi ka lalabas, hindi ka mag-socialize. Etong fuel crisis, hindi mo mataguan ito. Kumakain ka Mm-hmm. May lakad ka, may lahat ng parte ng buhay mo, kabuhayan mo, lahat ng kilos mo, apektado nitong fuel shortage Kasi employee, employer, lahat yan apektado. Mm-hmm. Lahat ng binibili ng tao, nagmamahal na, tumataas. Lahat ng kailangan mo sa buhay mo, sa araw-araw na kabuhayan mo, apektado. So, very stressful ang situation ngayon. So, yung stress, alam nyo, patagal ko sinasabi yan, stress is the root of maraming sakit. Mm-hmm. Basta ma-stress ka. Kung meron kang tinatawag natin na pre-existing medical condition, ano yan? Yung sakit sa puso, yung asthma, arthritis, hypertension, diabetes, lahat yan apektado ng fuel crisis. Nakakaisip mo ng problema ngayon, problema mo ngayong araw. Paano ka lalakad? Paano ka kakain? Yan. So, mas grabe ito kaysa ang pandemic. Tataas lahat. Ang blood pressure mo, ang blood sugar mo. Yes, correct. Kaya nga ako, nag-iikarma na lang ito. Ngayon. Ikarma na lang. Yan, stress relieving yan, itong produkto natin. Pero siyempre, hindi naman basta-basta yung i-karma lang. Samahan nyo ng yung sinasabi kong yung three main yung measures sa tamang lifestyle. Tamang pagkain, exercise daily, at iwasan nyo yung stress. Yon, importante lahat yan. Okay. Bago tayo pupunta sa mga main topic natin, Doc, ito ngayon, may kampanya ang Department of Health. Sinasabing kailangan daw natin, ito kampanya nationwide, tungkol po dito sa sakit na tuberculosis. Bagaman ito ay curable, ay mataas pa rin ang kaso. Thousands of TB cases recorded dyan nationwide. Bagaman ito ay sinasabing nakakahawa, mas nakakahawa kaysa sa COVID. So, kailangan ma-prevent daw natin itong transmission nitong TB. So, ano ito? Muna, iwan natin yung distinction ng TB, asthma, at saka weak lungs. Okay. Well, first of all, yung natin umpisahan natin sa yan yung mga condition ng lungs. Okay? Parang interchangeable naman yung sinasabi natin yung weak lungs at saka TB. Kasi yung doktor at saka patient kung mag-uusap, yung ordinary lay person, hindi siya masyado nakakaintindi ng yung sakit na tuberculosis. Ganon. So sasabihin ng doktor sa pasyente, meron kayong weak lungs. Mm-hmm. Weak lungs is
yung bagay nyo medyo mahina, Mahina. may konting problema. Mhm. O yung problema niyan, at yung sinatabi, meron konting infection yan na tinatawag natin is tuberculosis. Kaya tuberculosis, para kasi may nagbubuo sa loob ng baga na yung description sa medical is tubercle. Mhm. Parang bukol-bukol. Tuberculosis. Ganun yun. Okay? Ano nagkukos nun? Yung Mycobacterium tuberculosis, yan ang pangalan ng bacteria. Yung bacteria niyan, very slow moving, slow developing, at saka very stubborn yan. Mhm. At isa pang characteristic niyan, tuberculosis, bacilli, yung bacteria nun, nabubuhay siya sa lugar na poorly ventilated. Yung walang oxygen. Iisipin nyo, poorly ventilated. Baga natin, ventilated yan eh. Mhm. Laging dumadaan ang hangin dyan sa lungs. O nga, pero meron parte ng lung, yung sa kaitaasan, kasi yung lungs natin pahaba yan eh. Sa taas, hanggang pababa, pahaba yan eh. Maraming lobes yan eh. Upper, middle, lower lobes, ganon. Left and right, ganon. Kung hindi, alam nyo, yung lungs natin, merong dulo doon sa taas. Para bang sa bundok may tuktok. Yung lungs, meron din tuktok. Doon sa tuktok ng lungs, hindi na ventilate ng tama ang lungs natin. Hindi napapasukan ng hangin. Correct. Ngayon, so yung lugar na hindi napapasukan ng hangin, makikita niya naman talaga sa x-ray na lahat ng TB. Yung very frequent, ang site ng infection is yung upper lobes. Sa taas eh. Hindi nakakarating ang hangin doon. Kaya, nagiging TB. Okay, so from there, explanation natin, paano natin maiwasan itong TB? Kailangan well-ventilated ang lungs nyo. Mhm. Paano mo i-ventilate ang lungs? Di lung exercises, deep breathing, yung jogging, walking, maganon. Lagi kang humihinga ng tuloy-tuloy para ma-ventilate ang lungs. Kung ma-ventilate na lagi ang lungs, less ang chances na magkakaroon kayo ng TB. Okay, sige, idugtong natin ang mga effects nito. Bakit hindi na-ventilate ang lungs? Kasi ang tao laging nasa bahay, nasa cellphone, nasa TV, nasa television. Hindi kayo lumalabas, hindi kayo naglalakad, nakakulong kayo. So, hindi na-ventilate ang lungs ninyo. So, tumataas yung incidence ng TB. Mhm. Okay, yun isang explanation ko. Another one, bakit dumadami ang TB? Well, alam niya naman ang Pilipinas, close quarters tayo. Mhm. Alam mo, close quarters, sa loob ng isang bahay na dapat ang 4 lang nakatira doon, ang nakarating doon, 20. So yan, very conducive to the spread of tuberculosis. Kasi ang tuberculosis spread is by continuous, intimate, long-term contact. Mhm. Ilan na yung characteristic niya? Continuous. Every day kasama mo yung TB. Every day, halos kahalikan mo na yung TB. At saka long-term. Kasama mo yung tao mula nang pinanganak yan hanggang sa mag-asawa yan, kasama mo yan eh. O paano yung yung lalaki may TB tapos yung asawa niya siyempre kasama niya yan. Yan. Mahahawa yung asawa niya. Ako sabihin ko 90% chances mag-asawa meron na eh. Ganon. Unless yung asawa, yung isang partner, very healthy, lagi nag-exercise, gundang immune system niya, ganon. So, makikita mo, mapoprove ko yung point ko, na kung isang individual, very healthy, good lifestyle, kahit na may TB yung asawa niya, hindi siya tatamaan eh. So, yan, will prove my point. Pero mag-asawa, malamang kung both unhealthy, tatamaan ng pareho. Mhm. Okay. So, yun yan. So, yung sinasabi natin Department of Health, na merong mas grabe ngayon ang tuberculosis eh. Well, it could be true. Katulad din ng sinasabi yung COVID dati. Di ba nagmi-mutate ang COVID? Nagkakaroon ng iba-ibang strain. Kasi matalino itong mga virus at bacteria nito eh. Iniiwasan nilang mamatay. So, magdi-develop sila ng resistance dun sa mga gamot ng ginagawa ng tao. Pati itong tuberculosis, pwede rin siya evolve na magkaroon ng bagong strain ng TB. Mhm. Okay? Huwag niyo sabihin, mas matalino itong mga bacteria virus kaysa sa ang utak ng tao. O bakit hindi rin tayo gumawa ng paraan para iwasan yung ganon? Madali naman yan. Madali tayo mag-isip.
Pero ang basic na sinasabi ko sa tao, ayusin nyo yung lifestyle ninyo para maiwasan nyo yung katulad na ganun infection. O ayusin nyo yung lifestyle nyo, tama ang pagkain nyo, exercise at saka less stress. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, miski yung pinakamahinang klaseng bacteria na nagkukos ng TB, papasok at magiging infection na yon kasi mahina ang immune system ninyo. Yun lang. Okay, so kung naglabas ang Department of Health na bagong strain, ako, very curious ako. Tingnan ko nga kung anong klaseng strain itong lumabas. Tingnan ko yung taong na-affect. Yung taong affected, yung sinasabi, ay, kunyan eh, very weak na yan, may cancer na yan eh, mayroong asthma na yan eh, mayroong hypertension na yan, may diabetes na yan. Compromised na immune system ng tao na tinamaan na mahinang klaseng tuberculosis. Yun ang aking opinion. So, ganun. So, para maiwasan natin, yan na lang, ayusin lang natin ang lifestyle ng tao. At saka, ito nga, yung gamutan ng, alam niyo Pilipinas, sa pinakamaraming kasos ng TB sa buong mundo. Yan, para bang sipon dito sa atin, napakasimpleng infection niya, pero lahat ng tao meron. Kami mga doktor, na pag nag-practice kami sa ibang bansa, pag dumating ang pasyenteng TB, ay, pikit mata na lang kami. Expert na kami dyan, alam na namin yan. Hindi na kailangan pag-aralan yan. Kayang-kaya kong gamutin yan. Bakit? Kasi sa Pilipinas, numero unong sakit yan, meron lang lahat ng tao na kaya natin gamutin. Actually, isang presidente ng bansang Pilipinas, sinamatay dyan sa TB. Oh. If I'm not mistaken, si President Quezon ata yan. Yeah, okay. Well, eto nga, i-ano ko na naman ang points ko. Katulad ng asthma, ang TB, etc., pneumonia, hindi ka dapat mamatay sa ganong sakit. Okay, bakit namatay itong tao na sinabi ang pumatay sa kanya TB? O sige, pag-aralan na naman natin yung taong yan. Although itong TB is curable ito, no? Very curable ang TB. Pero kasabi ko kanina, very stubborn ang TB. Ang hirap talagang gamutin yan. Pero ang treatment course ng TB is 6 months at least. Ang dami-daming gamot, di ba? So, kaya nga, para masugpo itong TB, ginawa ng Department of Health yung DATS program, TB, sa lahat ng mga barangay. Libre na yung gamot na TB para talaga mabawasan ang TB. Kasi kung may bayad ang TB, sa dami na may TB, ay wala na, hindi mawawala yan. Nung unang panahon, ito ang number 1 killer disease actually. Well, yan, sinasabi nga. Kaya Department of Health, very concerned sila. Kailangan talaga gumawa ng hakbang para masugpo ang TB. Kung very poor ang economy ng Pilipinas, yung pambili lang ng murang gamot ng TB, hindi mabili. Pasok na yung, sige, hindi, ilibre na lang natin yan. Tama naman yan, gagawin. Pero kung awareness ng TB, hindi natin ikakalat, wala rin ang mga tao may TB, hindi nila, mag-i-ignore naman sila, gano'n. So, kailangan natin i-increase natin ang awareness sa mga tao na baka kayo may TB. You're kasi konting ubo lang, pinapawisan sa gabi, gano'n, hindi tumataba. Yan ang mga simptomas ng TB. So, kung meron kayong gano'ng simptomas, magpa-check up na, pa-x-ray na, at pumasok na kayo doon sa TB management. At 6 months yan. After 6 months, malamang nagamot na yon. Okay? Magpa-x-ray kayo ulit. May lamat na yan. Hindi mawawala yung lamat sa x-ray. Nandun na yan, andun yun. Pero every year, magpa-x-ray para makita na hindi naman kumakalat. Kasi yung sugat sa lung, yung sinasabi nila, yung hindi nawawala yan eh. Pag nakita mo sa x-ray umpisa, sa susunod na x-ray, malamang nandun pa yon, pero wala nang bakterya. Susugat yun. Sugat lang yon. Yung parang ganon, yung ginawa ng TB. Ganon lang, ganon kasimple. Pero importante, yung siyempre nagamot ka na, okay, na patunayan na, may sugat, pero wala ka na maraming testing. So, maintenance naman. Maintenance ng yung TB is, well, first of all, yung maintenance is preventive. Balik na naman ako sa sinabi ko, tamang pagkain, tamang exercise, bawasan yung stress at supplement, gano'n. Mga supplements, mga vitamin, katulad ng Ikarma, nakakatulong din yan sa yung prevention. Anong maitutulong ng Ikarma sa tuberculosis? Okay, lahat ng chronic diseases. Chronic ito sinasabi ko, chronic diseases all start from inflammation. Okay? Yung tuberculosis bacteria, nagtatanim dun sa
baga sa lungs, nagkukos siya ng inflammation. Okay? So kung inflammation, malago yan, TB, kalat ng kalat yung TB. Pero kung umpisa pa lang, mataas yung anti-inflammation mo sa katawan mo, lalo dun sa lungs, ay matatapos ka agad yung TB. Hindi lalago yan. Umpisa pa lang, patay na siya. So, yan ang role ng ikarma. Very powerful anti-inflammation. Kung ano man ang pumasok yun, may nag-start na inflammation, sa umpisa pa lang, first week pa lang, tapos na yan eh. Hindi nakakalat yan. Pero kung walang anti-inflammation, kakalat na kakalat yun eh. O ngayon, yung before the inflammation, mayroong protective factor ang ikarma. Katulad ng karamihan ng herbal medicine, yung tinasabi nila, yung nakakabingi na, anti-oxidation. Okay? Example ko nung yung last episode natin, ano ba yung oxidation? Alam niyo ba yung saging? Yung saging, pag pinitas mo na, nilagay mo dyan sa tabi-tabi, alam mo nangingitim yung balat niya? Yun ang oxidation. Yun din nangyayari sa loob ng katawan natin. Kung wala kayong antioxidation sa katawan nyo araw-araw, unti-unting nabubulok yung mga kasukasuan mo, yung katawan mo, etc. So, kailangan nyo nang i-avoid yun. Kung meron kayong antioxidation process na binibigay din ng karma every day, madidelay ang aging process. Laging fresh ang laman ninyo. Laging fresh ang katawan. Hindi tatamaan ng mga sakit na caused by virus, bacteria, TB, hypertension, asthma. Lahat yun. May protection ng ikarma dyan. Ito, sabi nga natin, contamination, isa sa mga kanyan, para mahawa yung mga sabi nyo, pag sa isang bahay, dikit-dikit kayo, siksik kayo dyan. How much more dito sa Bureau of Jail Management and Penology, sa kulungan? Kasi they are robbing their herbos. Tingnan natin ang incident sa BJMP. Mataas din eh. Yun. Mataas din. So, paano mo i-avoid yan? Well, close to impossible na gagawin mo. I-decongest mo yung jail? Yun. I-isolate mo na lang yung inmate na siya na lang mag-isa doon sa isang... Di nga, sa konti na naman ang yung room sa jail. Hindi mo naman pwedeng i-isolate lahat na may TB. Siguro, ipagsama lahat ng may TB. Yun. Bahala na sila manood kung anong channel na ang gusto nila. Kung meron isang symptom dyan na may X-ray positive TB, ay lipat mo yan doon sa lahat na may TB. At gamutin lahat na may TB. Well, yan ang mga measures okay? So, further down, management ng TB? Well, close communication contact, iwasan yung close contact. Ano yung close contact? Yung nag-uusap kayo na halos naghahalikan kayo nang matagal, ganon. Di ba, mga components yan, yung close contact, matagal. Congested sila sa isang... Congested ganon. So, tapos walang ventilation. Yun. Okay? So vulnerable sila doon. Very vulnerable. So madali natin i-explain itong rise on incidents ng TB. Madali natin i-explain yan Hindi, iano ko mga tao, just to you calm the fears ng something na nakakatakot. Mas nakakatakot ngayong fuel crisis kaysa itong TB Pero you have to be aware of the situations. Grabe nga ang TB. Mas grabe ang fuel crisis. Yung kasabi natin kanina, parang nakakainis ito crisis na nga, nagiinuman sa tabi ng nagsusugal, kung ano ang ginagawa, para bang hindi sila tatamaan. Ako sinasabi ko, saan nyo nakukuha yung pera ninyo? Miski hindi nyo nararamdaman pa, yung pinagkukuhanan nyo ng pera nyo, nasasaktan na. So, isipin nyo naman, be considerate naman. Kasi kung hindi nyo pa nararamdaman yung crisis na paghihirap, kung saan manggaling yung pera ninyo, na makainom kayo, na maka-enjoy kayo, yun na nasasaktan. Yun na nga ang problema hand to mouth yung hanap mo ay siyempre bugbog sarado yung kanilang katawan. Kami mga employers, may farm naman ako, may mga tauhan din ako. Nararamdaman ko kasi sila humihingi pa ng dagdag, humihingi sila ng additional kasi mahal ng gasolina. Anong gagawin natin? Di bibigyan din sila. Siyempre, consideration natin. Pero kung makita ko yung mga empleyado na yan, nagiinuman, nakasusweldo lang,
inaaksaya yung pinaghirapan namin, ay siyempre, pangit din yon. Yun, oh. So yan ang sinasabi ko. Kung kayo mga hindi nyo, kung nag-i-enjoy kayo dito sa panahon ng krisis, merong nasasaktan na amo ninyo. Ganun yan. At hindi yan tatagal. Ay, hindi tatagal. Oh, ayun sinasabi ko, ikarma, kayo makakarma kung tuloy-tuloy nyo ginagawa yun. Okay. Balik tayo dito sa tuberculosis, Doc. Kasi sa mga malnourished children, dito talaga madalas yan. Sa bahay nga, sabi natin sa bahay, ikulang ka sa sustansya ng pagkain. Dala-dala mo yan, papasok ka sa school, mapuro yung utak mo, katabi mo yung mga kaklase mo, mahahawa mo yung mga kaklase mo dahil ito yung mga tinatawag nating compromise ang kanilang immune system. Yes, correct. Well, ako, isang point na remember, lagi ko rin sinasabi, ang immune system ng bata is stronger than the immune system than the older people. Ganon. Okay? Pero, ano naman hindi din Ano ang nourishment ng mga bata ngayon Ang bata ngayon, mga kids sa elementary school, ganon, malnourished na rin. Kung malnourished sila, subject sila din sa infection, ay madali silang tatamaan din So, yung incidence ng tuberculosis among children sa Philippines, very high. Okay? So, yung mula bata pa lang, papasok sa younger ages, teenage hanggang sa adult, dala na yan, matagal na. Ganun yan So, imagine mo na lang, yung bata may TB, bata pa siya, teenager, hindi pa naman nagamot, young adult, papasok na siya ng trabaho, magpa-x-ray, positive bang lang nyo, gagamot siya for 6. Very frequent case yun nangyayari. Bakit ngayon na lang nalaman after x-ray? Kasi ini-ignore yung symptoms ng coughing, night sweat, hindi tumataba, o akala simpleng ubo lang ubo. Hindi, TB na yan. So lahat halos ang tinitira nito mga nasa below poverty lines. Oh yes. It's a poverty-related disease. Ganyan. Correct yan Kasi, when there's poverty, mapipilitan kang sumiksik sa isang bahay na wala ka nang matitirahan So, ilan na, 10 na yung tao dun dagdag lang ako saan ka tutulog? Doon sa tabi, nakatabi ng iba. Halos pag sa isang upuan, para kayong mga lumpia dyang patong-patong, mga sardinas na tabi-tabi. Gano'n lang. Hindi mo maiwasan kasi that's the parang puspuro. Yun nga. Mas magandang explain. Isang kahon ng puspuro. Sama-sama kayong lahat sa isang lugar. Very conducive dito sa tuberculosis. Very conducive yan. Gano'n. So, kasama na rin dito ang environment. Yes. Well, sabi natin environment di ba? Ventilation. Kung environment mo nakasiksik kayo doon sa imbahay na kulob. Nasa Islam. Nasa Islam. So, sama-sama lahat yan. Doon sa, hindi lang sa environment, affected din ang nutrition kasi kung nasa alam mo, ang pagkain ng tao ngayon, ng malnutrition, wala yung tamang nutrition Pang kakain lang ng kanin para lang mapuno yung tiyan, magkaroon ng konting energy, pero wala dun yung nutrition. Yan lang So itong TB na ito, kung ito ay inaapekto niya ay yung lungs, capable ba ito na makaapekta sa other organs? Oh yes. Merong cases na yung very rare pero meron TB of the bone. Paget's disease ang tawag doon. Merong ibang may meningitis pa nga. Yung mga rare cases pero siyempre itong bacteria yan Kung makapasok siya sa mga lugar kung saan pa pwede siyang pumasok at sumiksik, ano rin yan rare yan pero meron. Tuberculosis of the bone, tuberculosis of the brain, tuberculosis sa mata. Titirahin niya yan. Very rare kasi hindi ko pa narinig kung meron man yun na diagnose niya. Pero meron talaga. Okay, well, isang form of yung tuberculosis is yung very common na skin disease is yung leprosy. That's a family, parang pinsan din ng tuberculosis on the skin. Leprosy, psoriasis, mga ganon. Well, hindi, leprosy lang. Psoriasis is parang autoimmune
leprosy is caused by a bacteria. Ganon. And the bacteria is the same family as the tuberculosis bacteria. Ganon yan eh. Magagamot, pero hirap nga gamutin, matagal. Ganon yun. Yun. So, paano ito kumakalat? Mga droplets, kung sakali nag-uusap tayo, nasa aircon. It's Aircon room tayo. It's a air droplet yung spread to respiratory, ganun yan eh. It's not a direct contact, it's more of a respiratory, ganun yan eh. Kasi yung tuberculosis bacilli is more of inhaled yan eh, nalalanghap mo, ganun. Pero it has to fall on yung tuberculosis bacilli has to fall on fertile soil. Ibig sabihin, parang farmer ka. Kung meron kang buto, seed, itatanim mo, kung hindi maganda yung lupa, hindi lalago yun, mamamatay lang. Ganon din ang TB, bacillus. Kung pumasok siya sa katawan at naitanim doon nailagay siya doon sa tiyan lang, nakapasok sa tiyan, mamamatay yun kasi hindi lalago yan Pero kung nakapasok siya hanggang lang doon sa area na poorly ventilated, yun, lalago yun, magde-develop, magiging infection na yun. Mag-umpisa na inflammation. Okay, kung wala kang ikarma, tuloy-tuloy inflammation hanggang sa malago ng TB infection. Kung may psychological effect din ito, lalo na sa mga... Yes, sa mga kasama mo sa kwarto. Yan. May mga kaibigan mo kasi parang pinandidirihan ka, natatakot sila sa'yo. Correct. Kung ganun mo lang, magtitinginan na yung mga yun, magsialisan na. Ngayon, so imagine nyo na lang, ito, yung ina-announce na nga ng Department of Health na may TB alert, gano'n. Tapos ngayon, meron sa mga bata. O pati parents siyempre, worried na rin. Kasi mga anak nila pumapasok doon sa classroom. May balita itong isang bata may TB. Doon ang bata sa isang classroom 40. Nakasiksik doon sa 420. Ay wala na. Tabi-tabi sila. So, karamihan dyan, si teacher ang tinatamaan No. Oo, sasabihin talaga nila. Doble ang trabaho ng teacher na i-monitor yung mga batang may ubo, may lagnat, kung kailangan talaga listo ang parent ay ang teacher. Pag nakita talaga ang teacher, obligasyon na pag merong yung bata hindi magandang itsura, nilalagnat o sinisipon, inuubo, dapat hindi papasukin yan kasi maraming mahahawa doon. Isa pang binabantayan ng mga teacher at mga school authorities, itong mga malnourished children. Pag nakita yung bata, poor performance, hindi magaling, mag-respond, wala na. Dapat special education na yan tututukan yan. Kasi yung poorly developed, yung payat, underweight, malamang may TB na rin yun. Dapat talaga i-isolate at gawa ng paraan. Ano ba ito? Highly contagious ba ito o hindi naman? Not really. Hindi naman natin pwedeng sabihin na highly contagious. Yung contagion niya is because of the environmental factors at saka yung immune status ng mga individuals infected. Ganun yan So, kombinasyon yan. Ako, sabi ko, yung baga kung may criminal, ako, hindi ko yung criminal. Sisisihin ko yung environment. Kaya naging criminal yan kasi wala siyang pagkain Gumagawa siya ng paraan para makakain siya. So, kung bigyan mo ng resolution yung criminal, hindi magnanakaw yon. Kung bigyan mo ng pagkain yan, hindi mo mamamatay tao yon. Ganun lang. Huwag mo sisihin ang criminal, isisihin mo yung environment. So, dito sa TB natin, sisihin mo yung environment at saka yung mga facilities na pang remedyo doon sa TB yung situation. So, itong tuberculosis is bacteria, hindi po virus to? Hindi, bacterial ito. It's a bacterial infection. Importanteng information din kasi virus yung virus from the beginning, a viral infection is usually self-limiting. Ibig sabihin niya, mawawala sa katawan ng tao within a certain time. Usually 1 week tapos na yung viral infection. Ang TB, pag nandyan na-develop, tuloy-tuloy lang yun. Hindi mawawala yun. Hanggang sa magkaroon ng mga complication, mamamatay ang pasyente because of the complication and not really the TB infection. So, anong distinction ng bacteria sa virus? Well, yan nga. A virus is yung parang entity na parang hindi tao yan Parang robot. Parang AI yun
yung bacteria is parang tao. It's a living organism eh. Ganon yan eh. Na yung nabubuhay na tuloy-tuloy. Kung saan, naghahanap lang siya ng bahay niya. Itong virus, nanggugulo lang yan sa mundo kung paano siya pwede magre-replicate, ang dumami siya, bigla na mawawala. Ngayon. Ito ngayon, may study nung sabi nito, research, nung 2005 by Rimando et al. From the United States Department of Agriculture, US study by Rimando. So ano po ang nakita rito na ingredients ng ikarma o produkto sa ikarma na maaring makagamot sa hypertension, asthma at diabetes? Itong study ni Rimando and colleagues noong 2005 sa Department of Agriculture sa US ito, no? Ito is one of the main document articles na lagi kong binabasa, pinag-aaralan, okay? 1 in 100 pa ibang yung mga research articles ito eh, na sinasabi dito, pinag-aralan ang Nara extract. Yung Nara 3 extract, pinag-aralan talaga nila in all major aspects eh. Ano talaga ang itong Nara extract nito? Ano ang nagagawa nito sa katawan? At nakita talaga nila ay itong main ingredient na pterostilbene. Maraming benefit eh na lumalabas ito with continuous consumption. Ang main points nitong nakita ni Rimando, yung first of all is yung kanyang blood sugar control, okay? Blood sugar control. After a parang 30 to 60 day trial, ginagawa nila. Kasi puro mga experiment ito eh. Na-conclude nila na itong extract ng Nara will help normalize blood sugar levels eh. So, ito yung situation sa mga diabetics eh. Okay? Ito rin yung situation ng mga hypertensive. Kaya itong article, itong topic natin, hypertension, paano nakakatulong ang Nara dito sa hypertension? It helps control blood sugar levels, which increases, yung blood sugar increases the viscosity ng blood. Ano yung viscosity? Yung viscosity, ang ibig sabihin natin doon is yung dugo natin. Ang dugo natin, dapat ang kalabnaw niya, parang tubig lang eh. Madaling umagos yan eh. Pero kung ang dugo mo, mataas ang viscosity, parang syrup yan eh. Parang ang tawag nito, yung molasses. Very viscous. Malapot eh. Hindi makagalaw eh. Hindi makaurong sa loob ng blood vessels natin. So, kumbaga parang kanal na barado. Yun ang sinasabi natin. So, ang ginagawa ng Nara extract, sabi naman itong mga Rimando, it normalizes blood sugar levels eh. O di nagiging mas malabnaw kaysa yung mas malapot. So, tumutulog yan sa viscosity ng blood. Okay? Yung other points na nakita ni Rimando na ginagawa ng Nara extract is it lowers yung bad cholesterol eh. Yung LDL, ni sinasabi, lechon de leche. Bumababa yun eh. Bumababa yan sa mga gumagamit ng ikarma. Okay? And the other good point, parang pangatlo nito, di una, lowers blood sugar. It lowers the bad cholesterol. At yung pangatlo, it elevates the good cholesterol. Ano yung good? HDL. Kasi ang ginagawa ng HDL, kinakain niya yung bad cholesterol. Ganun yan. So kung ibaba mo na yung lower, itaas mo yung high cholesterol, yung good cholesterol, baka mag-normalize na rin ang cholesterol ng tao. O sige, so tatlo yung nangyayari yan. So yan ang study ni Rimando sa yung 2005. So ngayon ang ginagawa, ito mga consumers natin, yan ginagawa ko lagi, pahingi nga ng mga blood test ninyo. Sabi ko, kung meron kayong dati, blood test, pakita nyo sa akin. So nakikita ko, diabetic, mataas nga ang blood sugar, mataas ang cholesterol, etc. So, sige, ito, inumin niyo yung ikarma. Tapos balik kayo rito after 1 month to 3 months. Check natin ulit. Yung follow-up check ng blood nila, yun, na-confirm ko na. Lower to normal ang blood sugar at saka yung cholesterol nila,
mas maganda. Yung sa'yo na lang, alam ko, binantayan ko rin yung cholesterol, blood test mo. Mula ilang years na ito. Alam mo, ganda eh. Yung father ko, ganda, cholesterol niya, almost normal. 98 na nga yung father ko, 99 na nga. Ang ganda ng cholesterol levels niya. Yung sa akin mismo, chine-check ko, almost blood sugar ko, cholesterol ko, all normal eh. Ganon. So ako, hindi naman ako very strict dietary. Abusado na rin ako. Kumakain ako ng matamis, kumakain din ako ng lechon lagi, ganon. Hindi naman ako masyadong strict sa diet, ganon. Ako, I eat, I live normally. Yung normally is, wala yung diet, wala yung restriction. Hindi kung ano yung nasa mesa, kung ano yung haing sa akin, ano pa, sige, kainin ko. Pero all in moderation. Yan ang sinasabi ko sa tao. Huwag nyo i-strict yung kaligayahan nyo ng buhay. Huwag nyo i-strict, niya lang, moderate nyo lang. Paano kung maski mataas yung dugo mo pero malabnaw? Kasi meron yung, sinabi natin kanina, malapot. Mataas na nga, malapot pa, di puputok yun. Paano kung mataas ang dugo mo pero malabnaw? Kasi mayroong nagbibigay ng mga tulad ng pampalabnaw ng dugo, anong tawag natin doon? Yung 80 milligram? Blood thinner, iba na rin yun. Kasi, yung viscosity is another thing na contributory to yung hypertension. The viscosity, di ba? Yung malapot ang dugo, okay? So, not necessarily yung malabnaw na dugo can help yung hypertension. Kasi ibang factors ng hypertension is yung muscle tension. Yung pagkukonstrict ng yung muscle sa blood vessels. Yan, paninikip, hypertension yon. At saka yung isa pang yung item doon sa hypertension, yung barado. Okay? Biro mo, kung malapot na nga yung dugo mo dahil sa mataas ang sugar, malapot na nga, tapos barado pa, yung makapal yung cholesterol plaque sa loob, tapos may muscle tension pa. Yun, talagang hypertension abutin mo. So, yung remedy, management ng hypertension is parang tatlo yan eh. Una, kailangan malabnaw yung dugo mo. Pangalawa, ibababa mo yung cholesterol mo para hindi magbara. Yung pangatlo, i-relax mo yung muscles ng blood vessels. So, yung anti-hypertensive medicine. Yun yung mga yon. So, yung three main yung facts about hypertension. Meron yung sinasalin, kung mayroong amlodipine, mayroong sartan, mayroon pa silang binibigay na 80 mg pampalabnaw ng dugo. No? Yeah, well, yan yung anticoagulant. Ay, yung hindi anticoagulant. Alam ko yung sinasabi kasi parang protocol yun sa mga doktor. Okay? Ang treatment na protocol sa doktor, yan, ibaba mo yung blood pressure. Kung ano man ang magiging sanhi ng cause ng blood pressure, bibigyan mo ng gamot. Di siyempre, sanhi, diabetic, sige, para sa blood sugar, lowering, para sa contraction ng blood vessel, yung ganon, yung losartan, amlodipine, ganon yan. Yung sinasabi mo, isa pang cause ng bagbara ng mga ugat is yung pagkumpul-kumpul ng mga platelet. Alam mo, may component itong blood natin, ang tawag ng platelet. Okay? Ang function ng platelet, kung magasgas ka, masugat ka, pupunta doon yung platelet at ibabara yung flow ng blood. Makita nyo, tinan ko, meron kayong sugat. Mamaya, pabayaan mo lang, titigil din yan eh. Bakit? Kasi ang platelets, yan ang trabaho niya. Pumunta doon sa lugar na kung saan may dugo at ibara yung butas. Yung automatic plumbing. Gano'n yan eh. Ang may platelet, gano'n yun. Okay? Pero ang masamang effect ng platelet, pag nag-aggregate ang platelet, yung pag nagkumpul-kumpul siya sa loob ng ugat, magkakaroon ka ng blood clot. Ayun. So yung blood clot, buo yan, kung lumakad yan at nagbara doon sa masikip na ugat, yun ang stroke, yun ang heart attack, yun ang kidney problem. Okay, so anong role nitong gamot na sinasabi mo? Yun, yung blood thin, hindi. It's an antiplatelet yung medicine that will prevent the clotting, yung aggregation ng platelets para hindi magkaroon ng blood clot, para hindi magbara ang mga ugat sa mga hypertensive. Aspirin, ganon. Ganon. So, kasama rin yon. So, lahat ng classification noon, yung mga anti-platelet yung medicine kasama sa management ng hypertension. Okay? Yung binanggit mo aspirin, bakit dati
aspilit, di ba? Maliit lang, St. Joseph na kulay pink na maliit, araw-araw. Bakit tinigil? Okay? Hindi naman tinigil, pero nakita kasi merong sakit din ang gagaling doon sa pag-inom ng aspilit. Titira niya yung heart. Meron din allergy ang aspirin. Ganun yan. So, siyempre, mga doktor, habang nag-i-evolve yun, binabago din ang mga protocol management. So, yung merong gamot ngayon na binibigay na para sa anti-platelet na gamot. Paano kung bumagsak yung platelet mo? Kasi nangyayari yan kapag ka ikaw ay nadinggi. Dengue, correct. Oh. Well, kung na yan yung pathology condition na yan Hindi, ang platelet kasi, ang production na yan, automatic Ang katawan natin may sarili tayo, AI. yung automatic intelligence ang tawag dun Pag ang sensor ng body natin, meron tayong level na platelet na laging meron dapat. Mga 200 plus. Ngayon, kung meron kang mga ganon, mga pantal-pantal o mga ganon, yung bruising, tapos may lagnat ka, testing ka agad nila ng platelet makikita ka agad sa dengue, bagsak ang platelet kasi nakukonsume, nauubos So, hindi nakakahabol ang body ng production ng platelets. Yun ang delikado. So, magkakaroon ka ng bleeding tendency. Yun ang problema sa dengue. So, ito, balik tayo ulit sa tuberculosis. Pwede bang magkaroon ng TB ang isang hypertensive? Pwede. Different entity kasi ang TB. Ayun. Ang tuberculosis, ang premise ng tuberculosis, yung conducive atmosphere para sa ma-evolve ang tuberculosis. Okay? So, ang hypertension, nakikreate siya ng pulmonary hypertension. Ibig sabihin yan, yung hypertension sa lungs, hindi nakakarating ang oxygenation doon sa isang lugar ng lungs. Okay? So, poor ang ventilation, poor ang oxygen exchange, poor ang nourishment doon sa TB area. Okay? So, malago ang TB. So, yan ang relationship ng itong may chronic disease na hypertension at saka meron siyang tuberculosis. Very poor circulation. So, yan conducive to the spread and continuance yung ng tuberculosis. Okay. According to Pag-asa, itong buwan ng April ay mas, tulad din ng gasolina ito mas tataas din ang heat index yun. Habang tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas din ang heat index. So ito ay makaka-apekto ba ito sa mga hypertensive na kwan? Ay, definitely. Alam niyo ang panic button ng katawan natin sa mga lahat ng nangyayari ngayon is yung adrenaline. Ibig sabihin niyan, kung meron kang nararamdaman na problema sa mundo, gasolina, infection, magnanakaw, gera, ang panic button ng tao, automatic na sa atin is yung adrenaline. Yung adrenaline ng tao, adrenaline is yung konting hormone gland sa taas ng kidney natin. Kaya sabi adrenal. Doon nang gagaling ang yung adrenaline. Yung hormone na yan nagpapataas ng BP, papataas ng blood sugar, at nakakasira talaga ng katawan. Ngayon, kung ang isang tao preoccupied ka sa lahat ng kondisyon sa mundo, ilan yun? Gasolina, pera, gera, heat, lahat yon. Kung preoccupied ka sa lahat ng ganon, tataas ang adrenaline mo. Grabe na yung hypertension mo. Yung asthma mo, susumpungin na naman. Yung diabetes mo, tataas ang lahat yon affected nitong crisis natin. Okay? Ako, gusto ko lang sa mga nakikinig ngayon, sabi nyo, alam nyo, sa totoo lang, kung maisip nyo yung pandemya, yun nangyari yun, parang muti nga nangyari ang pandemya kasi natuto ang tao na gumawa ng remedyo. Ngayon, eto na naman, sasabihin ko, pakiramdam ko, eto na naman ang Diyos natin Gumawa siya ng paraan para mag-isip na naman ang tao. Gumawa kayo ng paraan, mawawala ang gasolina, gumawa kayo ng paraan para maging lesson sa inyo. Huwag na kayong sasakay-sakay. Maglakad na kayo, mas healthy yun Huwag na kayo umasa sa mga LPG. Mag-uling na kayo. Balik na tayo doon sa primitive na mas
less ang mga stress ninyo. Hindi kayo mag-rely sa luxuries ng mundo. Oh, yung paggisigis mo ng kaldero, may exercise ka pa doon. Ayun nga. Oh, yun. Okay, so eto, thank you God. Kung eto talagang kagagawan mo, eto na naman, balik naman tayo doon sa ginawa mo sa pandemya. Tinuruan mo ang tao na eto, gumising kayo. Yung ginagawa nyo, hindi ko gusto yan. Balik tayo, turuan ko kayo. Eto na naman, fuel crisis. Eto na, pasok na. Kung si Diyos ang gumagawa niyan, yan, gigisingin na naman kayo na i-remind kayo na huwag kayong dyan sa mga pleasures of life. Gasolina, ayan, teka, maraming remedyo dyan. Huwag na kayong mag-rely dyan sa sasakyan, maglakad na kayo. Yan yung mga LPG, ay, gumamit na kayo na pinidala kong kahoy, mga uling. Yan ang gamitin ninyo. O, so yung mga stress ninyo, palitan nyo ng magandang result. Ayun. Pero ang mensahe talaga dito, repent. Repent. Ito na yung mensahe niya. Kasi parating na eh. Ayan. Ito na yung mga sinyalis talaga na prophecy na talagang... Marami nga yung prophecy na sinasabi nila. Pero ako, sinasabi ko, pwede mo isipin pwede ka mamatay dito sa kakaisip. Pero kung magdasal na kayo, sabi ko, Yun. kausapin nyo ang Diyos. Bakit? Bakit? Sasagot sa inyo. Ito ang sagot ko sa inyo. Yun. Kasi nakakalimot na rin tayo. Kaya yung sabi nga ninyo, binigyan tayo ng ganito na naman sitwasyon. Maalala na naman natin siya. Yun, yan. Kaya ito, mas maganda kung ito na lang, bumili na lang kayo ng Ikarma. herbal tea o kaya yung capsule. Correct. Kasi ano yan magbibigay sa atin yan ng palalakasin niya ang inyong Immune system. Ayan. Okay. Nakukuha ba tayo sa camera dito, Kay Edwin? Ikarma? Para alam nila. Ganito po yung kahon ng Ikarma. Ito po, herbal tea is 250 po ito. 15 na sachet ang laman nito. Pero pag yung capsule, 800 na capsule, ano lang ito? 100 na capsule, 800 pesos. Yes. Ang kuan. O bali 8 pesos per capsule. Yes. Mura pa dun sa per liter na gasolina. Ako, sabi ko, hands down ako, this is the cheapest way to a better healthy life next year. Kung ito ang gawin nyo for the rest of this year, ikarma na lang kayo. Next year, wala na kayong health problem. Ayun. Okay. So, kalimutan na yung mga problema na yan, mga stressful, ano na yan. I-karmatize mo na lang yan para madaling maalis ang iyong mga problema. Correct. So, kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. At marami na naman tayong natutunan kay Dr. Glenn Soriano. Sana po ay isa puso po ninyo yung pag-aralan po natin yan at i-apply po natin sa ating sarili para tayo po ay ma-rejuvenate o lumakas ang ating katawan sa Ikarma. Ayan, herbal tea at saka capsule. So, thank you very much sa palaging pag-aantabay sa ating programa. Ako po si Orly Navarro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma.